Good morning mga kasevi. Welcome to my vlog. So what's up mga kazebi? Ito na naman tayo sa panibagong vlog na naman na ito. Don't forget, like and follow my page guys. Bago ko makalimutan, I'd like to thank my sister. Shout out sa iyo, Shirley Correa. Fast forward tayo guys. Ano ang mga requirements para sa late registration for 2025? Sa ngayon masasabi ko lang po, sobrang higpit ng munisipyo ngayon. Kahit saan kayong municipal pumunta, sobrang higpit. Hindi siya katulad dati na pwede kayong magdala lang ng authorization letter, basta meron kayong ID ng parents, hindi nila ina-accept yon. Sa ngayon, ang kailangan po nila is yung parents po, mother at yung father po. Tapos, need pa nila kasama yung anak. Bali, i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan pa kasama sa munisipyo yung anak. So, dun muna tayo sa mga requirements kung anong kailangan na dalhin pag magpapa-register kayo or late register po. So, ngayon, ang topic natin muna is yung late register. Yun po. So, ipapakita ko po dun sa below ng aking video yung requirements na mga need po natin. So, una po doon, kailangan ng original or latest ng PSA na negative record po yung bata. So, yun yung unang kukunin nyo or pupunta kayo sa mismong PSA. Kung hindi naman, merong mga mall or munisipyo na pwede kayo doon kumuha ng PSA ng bata. Kung hindi po siya narehistro ng maaga. At syempre, hindi po mawawala doon yung birth certificate ng bata, yung galing hospital. So, bali, 4 na copy yun. At ang pangatlo, guys, yung immunization record ng bata. Kumbaga, nung pagkapanganak nyo sa anak nyo, yung record po doon na galing sa barangay. Yung bawat injection, ganon. Lahat, yung book na yon kailangan nyong dalhin po yon. Kasi isa yun sa hinahanap ngayon ng munisipyo po. Pang-apat po na kailangan po doon is, kung ang bata ay nag-aaral na, kailangan po ng school record. Ang kukunin nyo po doon sa school po is yung Form 137. Katunayan nag-aaral doon ang bata at yun yung kailangan po nyo para kumuha ng PSA. Yung panglima po natin guys is yung original barangay certificate issue and signed by the punong barangay. So, kailangan nyo pumunta din po ng barangay para kumuha po doon ng certification and kailangan po ang pipirma doon is yung punong barangay. Check nyo maigi yung mga kinukuha nyong papel. Bago kayo malis, i-check nyo kung talagang sila or dapat ba sila yung talagang nakapirma doon. Kasi kung hindi, malamang sa malamang babalik at babalik kayo sa kanila. Okay? Pang-anim natin po is yung PSA copy ng parents. Na mother and father, hindi kailangan mawala yon. Isa yun sa kailangan po ngayon ng munisipyo dahil sa sobrang higpit talaga ng PSA ngayon. At isa pa po sa kailangan po nila is yung government issue ID. Kung meron kayong national ID, yun na po yung dadalhin nyo. Kasi kahit meron kayong driver license, UMID, lahat na yon na valid ID, kung wala kayong national ID, useless. Hanapan po kayo ng national ID. Kailangan din po ng national ID yung bata. Kahit po yung temporary national ID po na black and white, yun yung isa sa kailangan po talaga nila. So, kung meron na kayo nun or wala pang bata nun, kuhaan nyo na po. Kasi yun yung importante ngayon. Number 9 po, need po ng latest unedited 2x2 picture taken within the last 3 months po. So, kailangan nyo din po magpa-picture with white background po ng 2x2 picture. Isa po yung sa hinahanap po dun sa munisipyo. Yung number 10 naman po natin, affidavit na po yun. Authorized po yun.
na mga abogado. Pe-present nyo na lang po yung yung papel na galing sa munisipyo na yun yung mga requirements para sa pag-register or late register ng bata. Okay po. Yung last po, ito po yung pinaka-importante, personal or person mismo ng nanay at tatay at nung bata. Alam nyo kung bakit? Need na kayong tatlong pumunta ng munisipyo kasi kailangan po ng pipicturan kayo doon. Yung katunayan na ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, tapos yung bata na paparehistro nyo. Isa pa po yung baptismal. Need nyo po nun dalhin yung baptismal ng anak nyo. Ay po, kung wala pa po siyang binyag, magpabinyag nyo na po. Kasi isa po yun sa requirements ngayon. Alam nyo naman siguro ng iba kung bakit humigpit ang PSA ngayon. Sa mga hindi naman po nakakaalam, kaya humigpit masyado ang PSA ngayon. Isa yun sa mga balita na mayor na sinasabi niya dito siya pinanganak, dito siya lumaki siya sa farm. Bale, alam niyo na kung sino po. Kaya yung reason kung bakit humigpit ang PSA. So, kailangan po talaga is yun po. Okay guys, sana po itong video na to nakatulong po sa inyo sa latest po ng mga requirements na kailangan po ng PSA at munisipyo dito sa atin sa Pilipinas. Sana po nakatulong sa inyo. Maraming salamat and don't forget to follow my page. Okay guys, thank you. ご覧いただきありがとうございます。